Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-185 na kabanata. Ang brutal na paghihiganti ng isang ina. Paano naging siya, wika ni Lester. Tumingin siya kay Ken na nagpapanik. Tumingin si Ken pabalik ng nakangiti. Walang nagawa si Lester kundi manginig, ang isip niya ay naalarma. Kailangan niyang mag-react ng maingat. Walang dahilan si Mr. Drake na magsinungaling sa kanya. Si Ken Stokes ang lalaki. Mr. Stokes, pasensya na, nagkamali ako. Si Lester ay sobrang natatakot at lumuhod. Bagaman hindi niya pa nakilala si Ken, marami na siyang naririnig tungkol dito. Bukod sa pagiging magalang sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Sinasabing hawak niya ang 12 ng buhay sa kanyang kamay. At naging mayabang siya sa lalaking ito. Kapag nakita nito ang masamang bahagi ni Ken, ang mga kahihinatnan ay hindi maipapaliwanag. Gusto ni Lester mawala kaagad ang galit ni Ken, sa lalong madaling panahon. Kaya ang pagluhod sa harapan nito ang pinaka-the best niyang idea. Ang ibang mga tao ay nagtinginan sa isa't isa. So, ibig sabihin hindi pa niya nakikilala si Ken. Bakit siya biglang lumuhod? Ang lalaking nasa harapan niya ay totoong si Ken, sa isip ng iba. Pagkatapos mapagtanto ng mga bisita ang nangyari, ang puso nila ay nagsimulang kabahan, at ang kanilang mga binti ay nanghina. May mga mahinang bulungan sa loob ng room, na may 100 tao, at lumungod sa takot. Mr. Stokes, pasensya na, hindi talaga kita kilala. Nagkamali ako. Mas maayos pa ang baboy o aso sa akin, wika ni Lester, na may nerbyosong boses, habang nakaluhod sa harapan nito. Sinipa ni Ken si Lester sa ulo, at bumagsak ito sa lapag. Mabilis siyang tumayo, at lumungod muli. Ngumisi si Ken at bumalik kay Flora. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Ang mood ni Flora ay medyo bumuti. Tumayo ito at lumakad ng marahan palapit kay Lester. Ang puso ni Lester ay mas lalong kumintig ng malakas. Iginagalang ni Ken ang babaeng ito, na parang isa lamang siyang tauhan nito. Ano ang katayuan niya sa buhay? Tanong niya sa isip. Habang nakaluhod si Lester, pinanood niya ang pares ng high heels palapit sa kanya. Naririnig niya ang tunog ng takong, na lalong nagpapakaba sa kanya. Tumingin ka sa aking utos ni Flora. Oo, sumagot siya nang nagpapanik. At marahan na tumingalo. Nang makita niya ang nakangisi nitong mukha, siya ay ngumiti na parang isang bihag ng kanyang master. Hinawakan nito ang kanyang buhok at walang awang sinampal ng 6 na beses, sa kabinitawan. Naramdaman ni Lester ang kanyang nagsisimulang uminit na pisngi at naramdaman na may mainit na umaagos pababa sa kanyang ilong. Pinunasan niya ito ng kanyang kamay at nakita ang bahid ng dugo mula dito. Pakiusap, patawarin mo ako. Siya ay naparusahan na at hindi na maglalakas loob na sumagot sa babae. Nakangiti pa rin siya, at nagmamakaawa na patawarin siya. Ang ibang mga tao sa room ay humihingi rin ng kapatawaran. Isang grupo ng mga tanga, ang hindi alam kung kanino dapat sila humingi ng tawad. Gusto pa ba nilang mabuhay? Malamig na wika ni Flora. Kung wala ang impluwensya ng pamilya Ambrose, ay mahirap sa kanila ang harapin ng 100 tao, sa isang sandali. Pero kung gusto ng pamilya, hindi ito imposible. Si Lester ang unang nag-react. Tumingin siya kay Alex at sinabi, patawarin mo ako, isa akong tanga. Wala akong kwenta, kung ikukumpara sa iyo. Pwede bang patawarin mo ako? Oo, mga terribleng tao kami. Pakiusap, patawarin mo kaming lahat. Ang lahat ng tao ay nagsimulang humingi ng tawad. Nagkamali ako, wika ni Lester. Ano sa palagay mo ang dapat gawin sa mga asong ito? Tanong ni Flora kay Alex nang tumingin ito sa kanya. Sa palagay ko ay sapat na ang parusa nila. Hanggat hindi nila ako ginugulo sa hinaharap, sa palagay ko ay wala na tayong dapat pang ibang gawin, wika ni Alex. Ang grupo ng mga taong ito, ay minaliit siya at inalikusta, ang mga natanggap nito sa kanilang sarili ay sobra na.
Dagdag pa si Miriam at Lester na nagsimula ng lahat ay malakas na nasample sa mukha. Naramdaman ni Alex na ang mga nagawa nila sa kanya ay bayad na. Kaya wala nang dahilan upang patuloy na parusahan ang mga ito. Hindi maaari, wika ni Flora. Sa 7 taon na nagdaan, ang kanyang anak ay mapagbigay pa rin. Ininsulto siya ng lahat, at pagkatapos ay hahayaan niya lang ito. Bilang magulang, hindi niya pwedeng hayaan lang ang pinagsasabi ng mga ito, tungkol sa magulang ni Alex, na siya. Tumingin siya sa mga kasangkapan sa paligid ng room, at nagkaroon siya ng idea. Bumaling siya sa malaking grupo ng mga tao, at sinabi, "Ang lahat ay tumayo at kuhain ang inyong mga plato, at ilapag sa sahig." Tumayo ang lahat at umubos ng 2 minuto sa iniutos ni Flora. Ang lahat ay nakayuko ang ulo sa takot, at hindi alam kung ano ang susunod na ipapagawa nito. Sinabi nito, "Kainin ninyo ang inyong pagkain sa lapag at huwag gagamit ng kahit anumang kubyertos." Nagkaroon ng bulungan sa crowd, at biglang may nagsalita sa crowd. "Paano ako kakain ng walang kubyertos?" Nakangiti at proud na sinabi ni Flora. "Wala akong pakialam kung papaano nyo ito kakainin. Pwede nyo kainin ito sa plato, o sa pamamagitan ng kamay. Pwede rin kayong lumuhod at dilaan ito sa lapag. Kapag naubos na ninyo ang inyong pagkain, ay saka lang kayo pwedeng umalis. Ilayo nyo lahat ng kubyertos mula sa lamesa. Kung hindi nila matatapos ang kanilang kinakain, hindi sila pwedeng umalis," wika nito kay Drek. "Opo ma'am," magalang na wika nito. Iniutos niya sa waiter na kuhain ang lahat ng tinidor, kutsara, at kutsilyo sa lamesa. "Umalis na tayo," wika ni Flora nang masabi ang lahat ng kanyang gusto. Si Alex at Ken ay sumunod sa kanya palabas ng pinto. Tumingin si Alex kay Felipe na may nakitang takot sa mukha. Ngumiti ito ng kaunti, naglakad palapit dito, at hinila niya ito sa grupo. Tinanong niya ang kanyang mama, "Pwede ba nating pauwiin na ang babaeng ito ngayon?" "Okay, ikaw ang bahala." Inisip ni Flora na si Alex na ang magpaparusa dito, kaya hindi siya tumanggi. "Maraming salamat," inulit ni Felipa ang pagpapasalamat kay Flora. Sobrang saya niya. Palihim siyang tumingin kay Alex, at nakita na nakangiti ito sa kanya. Naramdaman niya na napakagwapo ni Alex ng sandaling iyon, at walang nagawa kundi ngumiti pabalik. Pagkatapos bigyan ng permission ng kanyang magulang na umalis si Felipe. Si Alex, Ken at ang dalaga ay lumabas. Sinabi ni Flora kay Drek na mag-supervise sa grupo at maiwan. Ang mga ito ay nagpunta na sa room 888. Nang makarating na sila sa room, mahigpit na niyakap ni Flora ang anak. Tinawag niya itong anak, at sumagot ito ng mama. Pareho silang may luha sa mga mata. Inuulit nila ang 2 salita ng hindi namamalayan. At walang kahit anong salita ang magpapakita sa kanilang nararamdaman. Ang isang magulang na babae at anak na lalaki, na hindi nagkita ng 7 taon, ay lubos na naalala ang isa't isa. Naghintay sila ng pagkakataon hanggang wala ng ibang tao, bago sila nag-usap ng komportable. Sa pagtayo sa isang gilid, tumingin si Ken sa ibang direksyon, at pinunasan ng kamay ang kanyang luha. "Alex, huwag na tayong umiyak, baka makita ito ni Mr. Stokes," wika niya sa kanyang anak, pagkatapos yakapin ito ng matagal. Binitawan na niya ito at pinahid ang kanyang luha. "Masaya ako na makita ang isang magulang at anak na nagkasama," wika ni Ken, na may kaunting ngiti. "Mr. Stokes, matagal na ring hindi tayo nagkita," wika ni Alex, habang binati ito. "Hindi ko sinagot ang tawag sa cellphone, dahil ang pamilya ay hindi pinapayagan sagutin ng mga taga-silbi ang tawag mo. Sana ay mapatawad mo ako." Iniisip niya ang mga pagtawag ni Alex, at nagigilty sa hindi pagsagot. "Okay lang, hindi kita sinisisi," wika ni Alex na may bahagyang ngiti. Sinabi ni Flora kay Alex at Ken na umupo, at sabayan siyang kumain. Si Alex ay hindi nakakain ng mabuti sa araw na iyon, kaya tumingin siya sa masarap na pagkain. "Dahan-dahan, walang kukuha ng iyong pagkain, upang ilayo sa iyo." Walang nagawa si Flora kundi malungkot, habang pinapanood ang kanyang anak na kumakain. "Alexi, makinig ka sa iyong mama. Ihinto mo na ang paghahanap sa babaeng si Debbie," wika nito. "Kung susuko ka na sa paghahanap kay Debbie, mababawi mo ang iyong pagkakakilanlan, bilang isa sa pamilya Ambrose. At hindi ka na maghihirap pa.
Marahan na tumingala si Alex, at sinabi. Natagpuan ko na siya. Pero tumanggi siyang kilalanin ako. Gusto ko siyang makasama. Mama, hindi ako mabubuhay kung wala siya. Sa narinig na natagpuan na nito si Debbie, si Ken ay nabigla. Mula nang sinabi ng pamilya na ihinto na nito ang paghahanap kay Debbie, wala na siyang masyadong nagawa na aksyon. Si Alex ay hindi inaasahan matatagpuan ito, sa pamamagitan ng kanyang abilidad. Naramdaman niya na kailangan niyang i-report ito sa buong pamilya, sa isip ni Ken. Makulit na bata. Narinig ko na siya ay isang ordinaryong babae. Alam mo na ang pagtanggap sa ganoong background mula sa ating pamilya, ay mas mahirap kaysa. Ayaw mo na ba magmana? Magsisimula na sanang magsalita si Flora, na mukhang medyo na-tense. Gusto niyang tanungin ito kung ayaw na ba niyang magmana ng mga ari-arian ng pamilya. Napagtanto niya na naroon pa pala si Ken. Tumigil siya sa pagsasalita, at tumingin kay Alex. Natanggap ni Alex ang 7 taong poverty training, upang mapanatili ang kanyang posisyon, sa pamilya. Ngayon siya ay desperadong hanapin ang kanyang babae na nagngangalang Debbie. Naglalagay ba siya ng mga balakid sa kanyang sarili? Pwede niyang maiwala ang kanyang karapatan sa pamilya, sa isip ni Ken. Mama, hindi ka ba mula sa ordinaryong pamilya? Ang iyong pamilya ay iba, mula sa Ambrose family, sigurado ako. Gusto ko si Debbie at ipaglalaban ko siya. Noong bata pa ako, di ba sinabi mo sa akin, na kapag may gusto ka, kailangan mong gamitin ang iyong buong lakas? Isa si Debbie sa mga gusto ko. Hindi ka naman nagsisinungaling, nung sinabi mo iyon, wika ni Alex. Mabahong lalaki, tumawa si Flora at sinigawan ito. Sa nakikita sa kanyang anak na walang pakialam, tumingin siya dito ng ilang segundo, bumaantong hininga ng marahan, at lumingon kay Ken. Mr. Stokes. Nakita mo si Alex ay sadyang ganito. Alam ko na si Alex ang tumulong sa iyo sa Harmony Island. Hindi mo ba talaga pwede i-consider ang sinabi ko sa iyo kanina? Sinabi niya dito na sikreto nitong tulungan si Alex, pero hindi ito pumayag, at tumanggi. Nakikita ni Flora na nag-aalala din ito sa sitwasyon na kalagayan ng kanyang anak, at inuunawa ang nararamdaman nito. Si Ken ay naiipit sa mahirap na posisyon. Nang makita niya ang masamang kalagayan na dinaranas ng anak nito, espesyal siyang na-stress. Gayunpaman, nakatanggap siya ng matatag na utos mula sa mga nangungunang pinakamataas sa pamilya, at hindi niya kayang sumuway. Lalo na at siya ang taong in charge sa buong East Coast Division. Mama, huwag mong ipahiya si Mr. Stokes. Nabubuhay na ako ng mag-isa ngayon. Umasa ka na matatakasan ko ang sitwasyon na ito. Para magkaroon ka ng apo sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Alex at ipinahihiwatig na tatanggapin ng Ambrose family si Debbie. At ang lahat ay magiging maayos sa hinaharap. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.